po kayong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And in today's video po ay tungkol po sa kung ano yung mga question na dapat nyong itanong during interview sa magiging employer nyo. Okay? So, yan at ang iba pa ay tatalakayin ko sa video na to. Watch this. So, ang video na to ngayon ay tungkol po sa ano nga bang mga tanong or question na dapat nyong itanong during interview sa magiging employer nyo. Yan po ang tatalakayin ko sa video na to. Okay. So, syempre, nandun na yung mag-greet kayo sa isa't isa, dumating ka sa bahay ng employer mo, nag-usap kayo ng employer nyo, ano yung petsa, araw, timing, na pupunta ka sa bahay ng employer for interview. Okay? So, ipagbalagay natin, nandun ka na sa bahay. Okay? And then, nag-usap kayong dalawa, tanong si madam sa'yo, ano yung mga experience mo, and then sinagot mo. And then, magtatanong si madam, do you have any question? And then, yan na yung time na itanong mo yung dapat mong itanong, yung dapat mong malaman, dapat mong iklaro. Okay? Yan po yung dapat mong itanong kay madam. So, okay. Itong video na to ay bigyan ko kayo ng clue ano po yung question na dapat yung itanong during interview. Okay, question number 1 na dapat yung itanong kay madam ay, Madam, kailan po ako mag-start magtrabaho? Okay, timing po na mag-start ako mag-work at saka timing po na mag-end ako mag-work. Okay, start ng timing mag-work at saka end ng timing ng work po during the day. Okay, kung sabihin ni madam na 8 a.m. mag-start ka and then matapos ka 8 p.m. and it's up to you kung mag-agree ka, and then basta yun po yung dapat mong malaman. And kinakailangan po na mayroon kayong dalang ballpen at saka notebook para doon mo isulat yung mga sinasabi ni madam para hindi mo makalimutan, para darating yung time na mag-anuhan kayo, mag-discussan kayo, or mayroon kayong iklaro sa isa't isa, mayroon kang ebidensya na, di ba madam, ito yung oras na sinasabi mo during interview, ito yung sinabi mo na ganitong oras ako mag-start, ito yung sinabi mo na ganitong start at ganitong oras ako matapos ng aking trabaho sa gabi. Okay? So, pinakamahalaga na magdala din po kayo ng notebook. Huwag lang yung i-memorize nyo lang, kasi paano pag darating yung time na hindi kayo magkaunawaan about sa timing. Okay? So, for you to, para po sa iyong comfort, then, magdala ka ng isulat mo ang mga, nais mong iklaro during interview. Okay? That's number 1. Okay? Number 2 question na dapat mong itanong sa employer, na magiging employer mo during interview ay, Madam, pag pinapatrabaho mo ba ako during holiday, double pay ba ito? Okay. So, yan ang question na dapat yung itanong. Number 2. Question number 2 na dapat mong itanong sa magiging employer mo for during interview. Okay? Magkaroon ba ako ng bayad? Magkakaroon ba ng double pay kung magtrabaho ako during holiday? Okay? That's question number 2. Okay, question number 3. And then, Madam, pag pinatrabaho mo ako during my day off, pag pinababysit mo ako during my day off, may bayad ba ito? Magkano po per hour, Madam, ang bigayin niyo po? Kasi huwag kayong mag-alala kung nagtanong kayo dito, baka sabihin mo, baka iniisip mo, ay ayokong itanong na ganyan kasi ayoko, baka sabihin ni madam makapal ang mukha ko, baka sabihin ni madam ang feeling fresh ako, kararating ko lang, bago lang ako dito, pero yan na yung mga question ko. No, wala po kayong dapat ikahiya, kasi po karapatan po ninyo yan, at saka dito po pakapalan ang mukha dito. Okay, please take note of that. Dito pakapalan ang mukha. You should ask question na dapat mong iklaro during interview, and hanggat maaari isulat mo sa notebook para po in time na kung sakali darating yung time na pinapatrabaho ka tapos hindi ka sang-ayon,
mayroon kang ebidensya, ipakita mo kay madam, madam, this is our agreement during interview, and then, yan, blah, 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 okay? Okay, question number 3. Okay, madam, mayroon ba akong 13 pagas? Or mayroon ba akong 13-month pay? Okay, so, yan ang dapat mong itanong. Kasi, isa yan sa mga dapat mong itanong kasi may mga madam na hindi klaro yung interview, and then pag hindi ka nagtanong, hindi din sasabihin. So, itanong mo yan, isingit mo yan ang tanong, mayroon ba akong 13-month pay? Okay, sulat mo kung ano yung magiging sagot ni madam. And then, kasi pag 13 paga kasi dito, 13 pagas, or 13-month pay, usually kasi binibigay yan siya month ng June at saka December. Okay, so for example, 1,000 yung salary mo. So, mayroon kang 1,000, yung 13-month pay mo is 1,000. And then, binibigay yung kalahati month of June. Yung iba, binibigay yung kalahati month of June. And then, yung iba, yung kalahati naman, binibigay sa December. So, yung salary mo ng month ng June plus kalahati ng 13 pagas or 13-month pay ay 500. So, yung sahod mo ng June, buwan ng June ay magiging 1,500. Okay? Kung mayroon kang 13-month pay. Okay? Kung mayroon kang 13 pagas. Okay? So, mayroon ding ibang madam nagbibigay ng 14 pagas pero bihira lang yan siya masyado mangyari. So, yung 14 paga po ay buong sahod na ibibigay, like buong, hindi yung sa 13 paga kalahati ng June, kalahati ng ng December. Ang 14 month paga ay ibigay ng buo. Okay po, so yun yung iklaro mo, madam, nagbibigay ka ba ng ganito? Okay, iklaro mo yan. Very, very important na iklaro mo para before ka mag-start, maliwanag sa iyo, okay? Na tatanggapin mo ba yung offer o gusto mo ba magtrabaho sa mga ino-offer ni madam sa'yo. Very, very important na matanong mo at maklaro mo sa interview pa lamang. Okay po? Para po sa iyong mabuting kalagayan. Okay? Kasi may iba talaga na nagbibigay, mayroon ding pag hindi ka nagtatanong, hindi nagbibigay. So, buti na lang na mas mabuti or mainam na maitanong mo ito para po sa iyong sariling kapakanan or para po sa iyong sariling benefits. Okay po? And then, kung magtanong si madam sa'yo, where do you live? And then, always mong sabihin na mayroon po akong relatives dito. I live with my aunt and I live with my relatives or I live with my cousin. Kasi, para hindi ka abusuhin ni madam. Okay? Like, abusuhin yung oras mo, abusuhin ka about holidays or mga rules dito para matakot or magkakaroon din si madam ng pangamba sakaling magtangka siyang gamitin yung oras mo or i-take advantage ka. At least kung gagawin man niya yun, pag-isipan niyang mabuti kasi sa isip niya kung sinabi mo na may relatives ka dito, at least aware ka na sa mga batas dito, ano yung mga karapatan mo, ano yung mga benefits na para sa iyo, na kung may holiday, dapat kung pinapatrabaho ka during holiday, dapat double pay. So, at least, mayroon yung sa isip ni madam, maiisip niya yun. Okay? So, don't worry na sasabihin mo na ayoko itanong yan, nakakahiya kasi baka sabihin ni madam makapal yung mukha ko or feeling fresh ako or kasi sa atin, diba, especially pag baguhan tayo, tanggap lang tayo ng tanggap kung ano yung mayroon. Pero mas maganda po na itanong po ninyo yung mga question na dapat yung iklaro during interview pa lang para before kayo mag-start ng work, alam nyo kung ano yung benefits na para sa inyo para hindi po kayo madihado.
Okay po? So, yun po yung ano ko, yung advice ko, lahat ng mga possible na question na dapat mong iklaro kay madam, iklaro mo na. And then during interview, kung kinakailangan, magdala ka ng ballpen at saka notebook or papel para doon mo isulat yung mga, you know, napag-agrihan or kasunduan ninyo ni madam. Okay, so palagi mong sabihin na I have relatives here. I am living in the house of my auntie. And then, you know, ako sinasabi ko ng ganun, I am so very lucky because I have my relatives here. And then, you know, at least whatever happens, I can run to them. And then, and also my aunt teaching me a lot of things, and also she informed me already what's Barcelona. So yun, mga bulati-bulati, okay? Para lang just in case, you know, para hindi ka, para sarili mong kapakanan, para hindi ka i-take advantage na at least sa isip ni madam, alam mo na yung mga low dito or mga patakaran na pag holiday, double pay, and then alam, para sa isip ni madam, hindi ka niya i-take advantage kasi may alam ka na. Okay? Kahit nabaguhan ka, pero may alam ka na. Kasi nakatira kasi yung auntie. Okay? So, palagi mong sabihin na, I have relatives here. I live in my auntie. Okay? Para hindi ka take advantage. Okay? So, dito huwag kang mag-alala kasi pakapalan po ang mukha. And mas mabuti po during interview, maklaro na lahat bago ka mag-start. Kasi hindi yung in the middle of the work, in the middle of the month, ay, wala pala akong 13 paga. So, wala pala akong 13-month pay. Ay, masakit na agad yung puso mo. Ganun mga bagay. So, kasalanan mo kasi hindi mo in-inquire or tinanong during interview. And then, kung ano yung napag-usapan usually kasi dito, kung ano yung napag-usapan nyo during interview, yan na yung permanent decision. Okay? Yan na yung napagkasunduan nyo. Yan na yung dapat itupad. Okay? So, mahalaga po na mayroon kayong papel at notebook para doon mo isulat. And then, from time to time, i-check mo yun. Okay, pag mayroong ano doon, na changes, o at least mayroon kang ipakita. Diba? Ito yung ano natin, pinag-usapan natin. Okay? Pero, approach, madam, in a nice way. Okay po? So, mag-ingat-ingat po kayong lahat. Sana po ay may nagustuhan po kayo sa, nagustuhan niyo po ang video na to at may natutunan po kayo. And, I'll see you soon on my next other videos. Bye! Mag-ingat po kayo palagi dyan. And, magsuot palagi ng face mask, and ingatan niyo po ang inyong kalusugan, sarili, at magdasal po palagi. And ito po muli si Annalie, ang inyong ka-housemaid. And kung mayroon po kayong tanong, feel free to contact me or add me in Facebook kasi mas madali akong makareply pag sa Messenger. Pero pag dito kayo mag-comment sa YouTube, sometimes hindi ko makikita yung YouTube, yung mga comments nyo. So, kung urgent yung tanong nyo, gusto nyo ng reply agad-agad, or gusto nyo mabilis na reply, please feel free to contact me and my Facebook, okay? It's Annalie Quasito, okay po? So, I'll see you soon, and mag-ingat po kayo palagi. Bye!